Asan na kami? Umaambon na. Hello. Tatay ako. Yung wet wipes nyo magkano? Para sa episode natin ngayon, dito naman tayo mamamasyal sa Bataan ng nakabike. Ito yung nag-aya sa akin sa trip na to, si Samuel. Alam mo pupunta siya? Hindi. Pero tawag talaga namin sa kanya ay Sam. Kung ang bawat tao ay may kanya-kanyang trip sa pagbabike, ang hilig niya ay yung pagbabike sa trail ng naka-mountain bike. Mas mahirap, mas masaya siya. Kakapit yung gulong mo dyan. Kaya one time nag-group invite siya sa aming mga kabike niya. Pero ako lang daw yung nag-confirm kaya ako lang yung kasama niya dito. Mukhang nabudol ako ni Sam ah. Kasama din pala namin dito si Mark. Siya yung nagdala ng sasakyan para hindi na namin kailangan padyakan from Metro Manila to Bataan. Mamaya malalaman nyo kung bakit tama lang na meron kaming sasakyan pauwi. Bago magumpisa ang lahat, nag-almusal muna kami sa McDonald's dito sa may Pampanga. Importante daw na kumain muna bago mag-ride sa rutang gagawin namin. Etong si Mark naka full shoes na bike. Si Sam naka vintage mountain bike na may rigid fork. Ako naman gamit ko pa rin tong all-around bike ko. Ito yung bike na dinadala ko kapag nag-Gaijin Cycling Nation kami. Mahaba-haba rin yung drive namin papunta ng Bataan. Kaya kahit sa highway na kami dumaan, dumating pa rin kami sa destination namin na mataas na ang araw. Dito kami nagpark sa may 7-Eleven. O diba kahit local tour na, 7-Eleven pa rin ang bagsak namin. Marami yung dadali na pagkain. Tingin mo, Meron dalang spam musubi. tingin mo magtatagal tayo doon. Hindi ko rin alam eh. Nagbaon na tayo nito. Sigurado. Dito rin kami bumili ng inumin, chocolates, at mga local onigiri. Sabi kasi ni Sam, importante daw na may baon kaming pagkain para sa activity namin ngayon. Ito nga may bag siya na punong-puno ng pagkain. Buffet ito, mamaya. Mamaya maintindihan nyo kung bakit ang dami niyang dalang pagkain. Mineral, sa litro. Tingnan na paano nagkasya yan dyan. At wag na daw ako sumama kung wala akong dalang 2 litro ng tubig. Ganun daw ka-importante yung tubig sa ride na to. Oh, unleaded o ano? Diesel. Agad boss, agad. Paling yung tangke. May mga sumama din pala na nanonood ng Gaijin Cycling Nation. Ito si Ken Paul. Napanood daw niya yung nakaraang bike tour natin sa Japan. Nagoya kara Tokyo made jitensha. Mag-helmet din tayo para sa episode na to. Importante din daw yan. Bawal mabagok ang ulo para hindi natin makalimutang mag-upload ng content tuwing Lunes. At dahil nga kompleto na kami, dito na mag-uumpisa ang Bataan, Killer Lou. O diba? Pangalan pa lang may killer na. アディダスのベロサンバ発売した時からケムサミのずっと欲しかった靴だった。通常のサンバに似て、それにベロっていう名前がくっついてるから自転車乗りでも OK です。自転車用とカジュアル用に履ける靴が望むならベロサンバはおすすめです。ケムサミの日本自転車旅行ずっとこの靴で旅してた。山でも海岸沿いでも街中でも森の中でもアディダスのベロサンバです。 Grabe ang budol mo ah. Baka umabot tayo ng bagak nito ha. Piknik tayo. matagal na daw nilang pinaplano to. Ngayon lang natuloy. Ang mga kasama pala natin ngayon ay sila Sam, Ken, Lay, Mark, at Ryan. Si Ryan lang yung kasama naming taga-Bataan na nakakaalam ng ruta na to. Kumbaga siya yung dive master namin. Mukhang nabudol ako ni Sam ah. Wala
Lahat naka-suspension. At pansinin nyo, lahat sila naka-suspension na fork. Full sus pa nga yung iba eh. Kami lang ni Sam yung naka-rigid fork. Pero ako lang yung naka-aero carbon rims dito na hindi naman talaga kailangan para sa ride na to. Gamit ko din pala dito yung gulong na nirecommend ni Budol Buddy na Continental Race King na 29er. Tapos ng diretsong kalsada, kumaliwa kami papasok ng Barangay Liang dito sa Pilar, Bataan. Dito na mag-uumpisa yung mga paahon na kalsada. Napakit na kami. Hindi na ako madadaan dito kahit na taga-Bataan ako. Hanggang highway lang ako eh. Hindi ako nag-explore masyado kasi wala akong kasama mag-bike dito. Yung mga kasama ko mag-bike dito dati, iba na yung trip. From road bike, nagmotor na. Ako na lang yung naiwan nagbabike. Yeah, bidyuhan. Tempting yung Dunsulan Falls na yun. Tama na yan. Hindi pa. Ayan na yung pader. Morning po. Oh, shout out. Sino siya shout out mo? Bre Ahon. Kunat. Pagtapos ng ahon, merong maiksing recovery area na may magandang view. Ayan na yun. Sabi sa amin ni Ryan, pag daw binagtas mo yung mga ridges na yan, aabot ka na sa Saysayin or yung Little Batanes ng Bataan. Nakapunta na ako doon gamit yung pangit na bike. Endorser, oh. Lahat din pala sila dito ay nakapang mountain bike na gearing. Meaning maliit yung plato nila sa harap kaya mas madali iahon. At habang pataas kami ng pataas, palamig din ng palamig yung hangin. Lamig na dito. Walang-wala yung init kanina. Puro puno na eh. Ang tahimik na dito. Yung toko na lang maririnig mo. Pero may mga nagpapatugtog pa rin ng Backstreet Boys. Yung second voice. Nagpapatunay lang na kahit nasa bundok ka na, gusto pa rin ng mga Pilipino ang nostalgia. At habang papalayo kami ng papalayo, numinipis na din ang kalsada. Hanggang sa tuluyan na itong maubos at mapalitan ng lupa. From here on out, puro trail na lang daw ang dadaanan namin. Mga tao, it's time to do business. Meron na tayong Gaijin Cycling Nation patch. Ganito itsura niya kapag in-apply nyo sa mga bag ninyo. O, diba? Pag umiscore kayo, meron na kayong libreng holographic sticker. Hindi kasama yung posang brown, ha? Model lang daw yan siya. At kung taga Metro Manila kayo, si tao mismo magde-deliver ng order ninyo. Tama yan, pagurin nyo yung na yan. Sali kayo sa Facebook group namin para doon tayo mag-transaksyon. Order na kayo habang hindi pa ubos. Nandito na tayo sa mas masayang parte ng ride na to. Kapag wala ng bakas ng konkretong kalsada. Dito na natin matetesting yung full potential ng 29er tires na dala natin. At yung kumakalampag na yan, hindi yan galing sa bike ko. Yung water bottle ko yun na may yelo na nakakabit sa Sylvan Works cargo cage. Yes!
Bigay sa amin to ni Yuba-san ng MKS nang dumalaw kami sa factory nila sa Japan. Saan makakabili nito sa Pilipinas? Walang iba kundi sa Built Cycles. Yes naman! Para dun sa mga hindi naman nagbabike na nanonood ng palabas natin, or kahit sa mga hindi pa natatry magbike sa trail, para sa akin opinion ko lang to at hindi ako eksperto. Mas mahirap magbike sa trail kesa sa kalsada. Hala, Lalo na yung mabato at sobrang uneven na daan. Kailangan lagi kang alert. Dapat lagi kang naghahanap ng mas madaling linya para mas madaling makagalaw at hindi sumemplang. Kaya nakakapagod siya both physically at mentally. Baka kaya natutuwa si Sam sa ganito kasi kailangan talaga ng full attention sa daan pag sa ganito ka dumadaan ng nakabike. rinig na rinig yung mga lagitik ng bike ko eh. Etong part na to, naiinggit na ako sa mga maliit na plato nila at suspension fork. Para sa mga gantong lugar kasi talaga ginawa yung mountain bike. Etong bike lang kasi ang meron ako na pwede kong gamitin sa mga gantong rides kaya pinagtiyagaan ko na lang. At kung tingin nyo nahihirapan na ako dyan, kulang pa yan kasi meron pa akong mas matinding problema. May isa lang akong problema. Natatay ako. Sa trail. Pasintabi sa mga kumakain dyan, pero diba ayaw nating natatagtag kapag nai-ebs na tayo. Meow, 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 meow. Paano ka makakaiwas dun kung nasa malubak kang kalsada at bawat padyak mo ay kailangan mong iiri para makaabante? Ay, sorry. Ang nagpapakalma na lang sa akin dito ay ang mga puno, halaman, mga huni ng ibon. Pero kikilabutan ka pa rin kapag hinihipan ka na ng malamig na hangin. Di ba ganun yun? Kapag nasisiyar ka na tas malamig, tatayo yung balahibo mo. Dito? Wow. Dito sa magandang view na to kami nagpahinga ng saglit. Dito masarap tumae. What a view. Yun na lang naiisip ko eh. At kahit masakit ng tiyan ko, nag-aalok pa rin si Sam ng makakain sa kanyang malaking lunchbox. Spam musubi, mineral, sa litro. Kanina pa nagkasya yan dyan. Layo naman ng lako mo. Baka gusto mo Umabot ka ng bundok. sausage McMuffin with egg. Yung wet wipes nyo magkano? Hashtag priorities. Pagkain Ito mo. na lang. 5 gamitan to, 5 yung daliri. Ano, natatay na talaga ako. Ang hirap pa appreciate ng view kasi nadjijebs na ako. Hanggang sa hindi ko na matiis, hindi ko na kaya. Dito na ako nag-CR sa Talahiban. Kuha na kayo Budol Body Shirt, pare. 700 pesos lang. Saan makakarating yung 700 mo? Budol Body Shirt, sir. Solid! Pagtapos ko makapag-CR sa damuhan, maginhawa na ulit ang pakiramdam ko. Buti na lang at doon ko napiling magbawas. Kasi ang mga susunod na view ay paganda lang ng paganda. Wow! Mas klaro na ang utak ko. Mas na-appreciate ko na yung mga dinadaanan namin. Bigla na lang nawala ang mga puno sa paligid at mga matataas na talahib na lang ang natira. Parang biglang naging meadows yung location namin. At kumakapal na din ang mga ulap sa kalangitan. Habang paakyat kami ng paakyat, mas nagiging malagkit yung putik na dinadaanan namin. At meron na ding random kabayo sa daan. Eh, kabayo. Grabing haba.
Ahon na trail. Dahan-dahan na din kumakapal yung hamog. At sinabayan pa ito ng dahan-dahang pag-ambon. Umaambon na. At dumarami na rin yung nakikita kong mga kabayo. Uy. May kabayo. Ewan ko kung dahil sa gutom pero feeling ko naiengkanto na kami. Ang weird kasi makatitig nitong kabayo. Hello. It's like staring at my soul eh. Saya dito. May fog. Tapos malamig, tapos maraming puno. Tapos may kabayo. Astig eh. Nang nagkaroon ng patag, nag-regroup muna kami ng saglit. May nakasabay pa nga kaming mga lalaki. Lahat sila pababa. Naglalaro na nga sa isip ko na sila yung Snow White and the Seven Dwarfs. Di ba ganun yung dwarfs sa Snow White? May dala silang mga gamit nila tapos pila-pila sila. Nang time na to kumakapal na talaga yung hamog at makikita mo na umaandar siya dahil natutulak ng hangin. Mas nakakadagdag dun sa kakaibang atmosphere ng lugar. Tapos meron ding signal yung lugar kahit na nasa kawalan ka na. May signal dito eh. Oh. Asan na kami? Pagtapos namin sa pahingahan, mas naging malakas na yung hangin at wala ka nang makita sa kapal ng ulap. Akala ko nga malabo lang yung salamin ko at camera. Silent Hill. Matarik na din kaya nagtutulak na lang ako dito ng bike. Kaya mo babayin to, Sam? Ayan. Dapat gantong bike ang dala mo dito kung gusto mo ng hayahay na buhay. Hindi yung ganto. At lalong hindi ganto. Saan ba yung daan? Dito? Dito pakit? Dito? Yung mga nakasalubong natin, paano kanina dyan sila galing? Nagbabawas na din sila ng tire pressure. Ano? Okay. Bakit Ay, pababa wait, na ba? pababa na to? May rolling yata eh, pero since medyo baka ganito rin kasi, para lang sure ba? Ibig sabihin lang nun, mas kailangan nila ng mas makapit na gulong. Baka dahil puro pababa na from here. Wow, pasigip na ng pasigip. Mas nagiging makapit kasi yung gulong kapag malambot. Bawat knob ng tires, maghuhook talaga sa trail kaya mas may grip. Inulan na kami. Dito na kami magsiset ng apoy. Tapos mamaya ganito rin kadulas yung kalsada pero pababa kami. Paano kaya to? Tignan nyo yung dulas.ハゲなのでよく日焼けしちゃいます。日本で7日間自転車した時、メンバーみんなの顔が焼けました。今私はこんな感じです。日焼けはヘルメットのデザイン通り。もしも穴の形がロゴだったらば、今頃私の頭にはブランドが刻まれているんだろうか。ハゲ頭に日焼け止めは向いてない。汗と混ざって目に入ると超痛いから。笑いね。だからいつも帽子かぶってます。最近のお気に入りはグランドワークさんのエアキュールカップです。薄手の素材を使用しているので軽くて鮮やか。ヘルメットをかぶってても快適です。サイクリングなどのアウトドアアクティビティに最適です。詳しくは概要欄をご覧ください。After naming magpahinga saglit, nagbike na ulit kami papasok sa mga masusukal na part ng trail. Puro to yung dahon na rin at pinartneran pa ng putik kaya mas mahirap na siya i-bike. Tapos idagdag mo pa na bangin yung nasa kaliwa mo. Killer nga naman talaga.
Ayan oh, may patay na puno pang nakaharang sa amin. Wala akong makita. Wait lang. Ang nangyayari dito ay hirap na hirap kaming sumampa kasi paakyat nga yung lupa at madulas. Kahit anong apak ko, nauhulog lang ako. Mukha lang siyang madali sa video pero ang hirap makaakyat dyan. Yung sapatos ko kasi pang skateboard lang kaya walang grip. Buti na lang tinulungan ako ni Ken. Thank you. Salamat. Ang dulas. Ay. May baon. Sasama ko pa uwi. Kapag nakakakita ako ng gantong gate, nagkaka-war flashbacks na ako. Nagising nga yung mga white heat. May times na kaya i-bike, Sarap mag-bike sa ulan. pero meron ding parts na mapapatulak ka. Though hindi ko alam kung kaya padyakan kapag tuyo ang kalsada. Sarap babain to sama. Saka ang dami ding mga madudulas na bato at ugat sa part na to kaya mahirap na magbike. Uy. Bato pala yun. The struggle is real. Kailan tayo kakain? Ginagawa ko na lang walking stick yung bike ko eh. Yung gulong na lang yung kumakapit eh. Kakapit yung gulong mo dyan. Hanggang umabot kami dito sa super sikip na area. Tapos lahat ng halaman kadikit mo na. Kaya kung ano-anong katina ang mararamdaman mo. Buti na lang talaga naka long sleeves ako ng araw na yan. Oh, ba't tumahimik? Katakot ah. Dito na ba yung final boss? Tapos meron pang area na ganito. Parang may lalabas na velociraptors at talahiban. Ganito siguro pakiramdam ng mga pusa ko no, pag kinakaskas ko sila sa balbas ko. Sarap! Oo nga eh, hindi ko nga alam. Sakit sa kamay nung ano eh, yung talahib. Kaya pala nag-pants na lang ako. O, di ba? Kaya pala importante yung tubig. Kahit maginaw, mauuhaw ka pa rin. Kung ako sa inyo dyan, sa mga nanonood, putang, bumuli na kayo na Gaijin Cup for 500 pesos. Solid to gar. Di pa ni delivery, around Metro Manila. Bigat pati mag-deliver sa inyo, guys. Hindi mo pa ang trabaho. Bigyan nyo lang guys pag kailangan nyo ng body warmth ah. Etong area ng may mga talahib, kaya sana i-bike.
Pero mayat maya merong susulpot na malaking bato na makinis. Tapos basa pa dahil sa ulan. Dami ng bato, madulas yan eh. Tapos mamaya, bababa kami, baka ganito rin kadulas, tapos ganito katrik. Pinalusong na. At mabato. Yan, sige, sirain mo yung bike mo. Paano kayo bumaba dito? Actually, hindi naman bago sa akin tong gantong ruta. Hiking eh. Noong 2021 may pinuntahan din kami sa Rizal. Parang ganito din. Parang pinaghalong bike at hiking rin. Buhat ng bike, tulak, river crossing. Masaya pero nakakapagod lang talaga. Basta ang summary, puro bato, buhat, at walang katapusang pedal strike sa bato kahit na nagtutulak ka na lang. Pedal strike. Kung ayaw mo magasgasan ang mamahalin mong bike, sad to say, baka hindi para sa'yo ang ruta na to. Walang katapusang bato. Makinis na dyan. Di pa rin eh. Hindi mararide yun. Kainan na. Finally, it's lunchtime. Nung minsan sumama ako sa field trip ng anak ko eh. Sabi ko magdadala ako ng yum burger tapos gaganon ko sa aircon. Iyak lahat ng bata doon. Kaya pala ganun na lang karami yung pagkain dala ni Sam kasi sobrang nakakagutom yung activity na to. Promise, kung alam ko lang nagbaon na ako ng rice meal. Grabe, nasa gubat na ako. Onigiri pa rin. Walang kamatayan. Kaya lang di ko alam paano buksan. Mali. Ang masaklap pa niyan, yung onigiri na nabili ko sa 7-Eleven, hindi na malutong yung nori. Nabasa pa ng ulan, kaya medyo hassle na siyang kainin. Kaya dyan muna natin tatapusin ang palabas na to. Pero make sure na nandito ulit kayo next week dahil tatapusin natin tong ruta na to. Aabot tayo sa Mars. Magbabike wash tayo. Bob! At kakain tayo ng buffet. At sisirain na natin talaga tong bike para lang makauwi. Sarap umuwi sa bahay pagkatapos mag-ride.